Huwag kayong manghinayang sa nawawala sa inyo. Papalitan ko ito ng higit, makapupong higit. Paulit-ulit ang aking paalala sa bagay na ito. Kay liit ng inyong pananampalataya, maging tapat kayo. Konting-konting panahon na lamang, ako'y babalik na. Handa na ba kayo aking kawan? Maging totoo kayo. Amen. Mga kapatid, salamat sa ating Diyos na naranasan natin kanina naman yung taste of glory. Yung sikay na glory. Naramdaman nyo ba? Yes. Ipinararamdam to ng Diyos, a little touch of glory. Kasi sa langit, matindi doon, kailangan glorified. Pag glorified na body natin, kahit napakatindi ng glory of God, hindi tayo mamamatay. Kasi kung dito bababa ngayon na ilalagay talagang glory niya, mamatay tayong lahat. Hindi natin kaya yung glory. At taste, a little touch of glory lang. Kaya salamat sa Diyos na hindi tayo pinababayaan. Ito lagi ang kahilingan ko eh. Hindi ikabot ang ating pagsamba. Merong ulap na bumababa, katulad na nangyari sa Israel. Pag nananambahan sila, merong ulap na bumababa sa sa congregation. Sa tabernacle of the Lord, yun ang sikay na glory. Kaya ang Diyos ang gumagawa nun. Kaya natin nararamdaman, ipinararamdam niya yung kanyang glory. Kaya salamat sa Diyos na nakaka-attend kayo ng worship face to face sa ating Diyos. Kaya lang, nalulungkot ako doon sa iba naka-zoom up Hindi na face to face ang Diyos doon Screen to screen. Screen to screen lang sila, hindi face to face. Si Moses face to face, nakakausap ang Diyos. Kaya lang, hindi pinapakita ng Diyos yung glory sa kanya. Ipinakita lang ng Diyos yung likod niya. Sabi niya, hindi ako pwedeng magpakita sa iyo, Moses. Mamamatay ka. Pero dadaanan ko sa iyo, makikita mo yung likod ko. Likod lang, attach of glory lang kay Moses. Pero si Moses, kinakausap na ng Diyos, face to face talaga. Kasi sasabihin ng Diyos sa kanya, Moses, mag-uusap tayo. Umakyat ka doon sa bundok, sa Sinai. Mag-uusap tayo. Hindi sinabi ni Moses, nag-uusap na tayo Bakit kailangan ba ako umakyat doon? Nag-uusap na tayo Masunurin si Moses, magpagkumbaba. So, yun ang karakter ni Moses Yun ang karakter ng Panginoong Jesus, magpakumbaba. Kasi yung nagpapakumbaba, itataas yun Konting panahon lang, sabi ng message ng prophet, panghawakan yung matibay yung pananampalataya, hindi tayo pababayaan kailanman. Ngayon, ito tanong ko excuse me. Sa stage ng buhay mo ngayon, being a Christian, nasa anong stage ka na? From 1 to 10, rate yourself. Bigyan mo ng grade ang sarili mo. Kasi mula nung naging Kristiyano tayo, sanggol tayo, nagsimula tayo sa 1. Parang elementary. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Hanggang sa mag-college, nakagraduate ka sa college. Yun yung 9. Dapat 9 ka na ngayon. Nandun na tayo sa stage ng 9 kasi isa na lang, perfect na Kasi bagamat ginawa tayo ng Diyos na perfect, in a sense, hindi talaga tayo perfect kasi nasa katawan lupa Magiging perfect lang tayo pag nakita natin yung glorified body ni Kristo. Yun ang tunay na perfection. Tunay na perfection yun. So, kailangan na lang ng 1. Dapat stage 9 na tayo, mga kapatid. Ang stage 9, ibig sabihin, ibinigay mo na sa Diyos talaga buhay mo. Naintindihan mo na ang buhay. Nalaman mo gusto mo. Alam mo kung ano talaga gusto mo at natagpuan mo. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao Alam mo kung ano gusto mo, plus natagpuan mo. Kasi meron alam niya gusto niya, hindi naman natagpuan. Dapat alam mo gusto mo at natagpuan mo talaga. Naranasan mo yung gusto mo. So, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang ating pastor na si Kristo, I shall not want. Tapos na ang paghahanap. Kompleto ka na. Hindi mo na kailangan magpayaman. Bakit? Mayaman ka na Yung nagpapayaman, hindi mayaman. Ba't ka magpapayaman? Mayaman ka na. Tagapagmana ng lahat ng creation. At isang araw bababa ang Panginoong Hesus, kukumpletohin lang ang bilang ng hentil. At yan ang ginagawa ngayon ng Ama. Hindi pa niya pinabababa si Kristo kasi kukumpletohin pa ng Ama yung kanyang ililigtas
Lahat ng kumpletong bilang ng mga hentil, kukumpletuhin na. Pag kumpleto na ang bilang ng hentil, uutusan na niya ang Panginoong Hesus, maghanda na ng kalalagyan natin. Sabi doon sa John 14, di ba? Sa bahay ng aking ama, maraming tahanan, maraming kwerto. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako yung muling bababa upang kunin ko kayo, hindi na tayo magkakahiwalay. So pag kumpleto na ang bilang ng hentil, gagawa na ang Panginoong Hesus ng kalalagyan natin. Meron na tayong room doon sa langit. Para hindi tayo nagkakagulo. Pagpunta doon, alam mo na kung saan ka papasok. Meron kang kwarto doon. Reserve na sa iyo yun. So, para ma-reserve talaga sa iyo yun, dapat consecrated ka na ngayon sa Panginoon. Number 9 ka na. Dapat ginagawa mo na talaga yung decision making. Kasi ang buhay Kristyanismo, stages nga yan. Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, hanggang 10. Yung 10 ng perfection eh. Yung 10, darating na yun, malapit na. Sabi ng message eh, konting panahon na lang, ako'y bababa na. Kaya magpakatibay kayo at magpatatag at magpapagpatibay sa pananampalataya. At isa lang ang pananampalataya natin, si Jesus Christ lang. Walang ibang pananampalataya. Huwag kayong maniniwala doon sinasabi ng mga tao. Respeto mo, pananampalataya ako. Iba, kanya-kanya tayo ng pananampalataya. Hindi mo pwedeng irespeto yung pananampalataya niya, mali eh. Ang irespeto mo, yung pagkatao niya. Pero yung pananampalataya, huwag mong irespeto. Iisa lang ang faith, si Jesus Christ lang. Kung hindi si Jesus Christ ang faith, hindi makakarating sa Ama. Sabi ni Cristo, I am the way, the truth, and the life. No one can get to the Father except by me. So word of God yun. Sigurado yun. Except by me. So ang ginawa ng mga tao, ng mga fallen angels, kumuha ng mga taong idinisin, ginamit ng mga propeta, ginamit ng mga kunyaring Kristo, at pupunta sa langit. At ang itinuturo nila, iisa lang naman ang Diyos eh. Iba-iba lang ang dinadaanan. Meron ng Muslim, meron ng Kristiyano, merong Zoroaster, may Baha'i, may Confucianism. Mali! Mali lahat. Yan mga relihiyon na yan, tatagyan ng tao sa pamamagitan ng mga demonyo. Iisa lang ang religion na itinatag ng Panginoong Hesus, ang Iglesia ng Diyos na buhay, na itinatag ng Ama sa pamamagitan ni Kristo na siya ang ginawang ulo at tinawag ang lahat ng mga anak niya na maging katawan ni Kristo. At kukumpletuhin na ang bilang, malapit na. Konting-konting panahon na lang, malapit na. Matatapos na ang pagtitiis natin. Ngayon, bago matapos ang pagtitiis, kailangan magawa mo to. Ikaw na ba to? Philippians 1:21. Hindi, bago mo basahin yun, itong mga last days natin. Kasi buhay pa tayo eh. Ibig sabihin, ginagamit ka pa ng Diyos, buhay ka pa eh. Para saan ka gagamitin? Para matakot ka sa Diyos, sundin mo lahat ng kanyang kautusan, ma-perfect mo ang kalooban ng Diyos para maligtas ka. Kaya tayo binubuhay. So, desisyonan mo na yung huling mga araw mo ngayon, magiging katulad ka na ng Panginoong Hesus. Ito sabi sa Lucas 1:74-76. Na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan, sa katwiran sa harapan niya, lahat ng ating mga araw. So may nalalabi pang araw. Buhay pa tayo eh. So yung lahat ng nalalabi na yun, ipaglilingkod mo na sa Diyos yun. Sa kabanalan. Ano yung kabanalan? Si Kristo. Ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So kapag sinusunod mo lahat ng utos ni Kristo, nagiging perfect ka, nagiging katulad ka ni Kristo, nababanal ka, nasa katwiran ka. All the days of our lives. So handa ka ba dyan? Yung nalalabing panahon mo ba, iuukol mo na talaga sa Diyos. Kasi ganyan na nangyari kay Moses. Yung first 40 years na, Prince of Egypt. O alam niyo na siguro, imagine niyo pag prinsipe ka ng Egypt, nasa iyo lahat ng kayamanan. Napakaraming ginto doon. Ano gagawin mo? Dami mo pera. Siyempre, magiging juvenile delinquent ka. Dadaan dyan. Ang dami mong pera. Siyempre, maglalasing ka, iinom ka, babarkada ka. Lahat ng vices gagawin mo, dami mong pera eh. O gagawin mo sa pera. Pero nung tawagin na siya, yung second 40 years niya, may calling na siya. Dinala siya sa Mount of Sinai. Nagpakita dun sa kanya ang Diyos, kinausap siya, isusugo siya. So, inumpisahan ng Diyos, turuan siya, gawing alagad. Nung ginagawa na siyang alagad, tinuruan siya ng Diyos dun for 40 years. Yung remaining 40 years, all the days of his life,
Ano na ginawa niya? Paglilingkod na. Naglingkod na si Moses. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkamali nga siya eh. Isang error lang niya. Doon sa water of ni-read ba yun? Nakalimutan ko yun. Yung sinasabi ng Diyos na kausapin mo yung bato, maglalabas ng tubig. Eh sa inis niya sa kongregasyon ng Israel, pinalo niya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hindi mo pinabanal ako sa harapan ng aking bayan. Di ba sabi ko sa iyo, kausapin mo, ba't mo pinalo? 2 beses, pero naglabas pa rin ng tubig. Ibig sabihin, kahit matigas ang ulo, may provision pa rin. Ganun ang Diyos natin eh. Kahit nagkukulang tayo, nagkakamali tayo, matigas ang ulo, naglalabas pa rin ng tubig, pinapainom pa rin niya tayo. Pero wag ganun. Huwag mong intentionally ng kasalanan. Magtiyaga ka, magtiis ka. Maging katulad ka ng Panginoong Hesus. Kaya si Moses nun, hanggang sa natapos niya, sabi mo yung Panginoon sa kanya, ipakikita ko lang sa iyo yung promised land na mamanahin ng bayan ko, pero hindi ka makakapasok. Kasi bakit hindi pinapasok ng Diyos si Moses? Dahil sa isang error niya na yon. At bakit siya mamamatay doon? 420, ipinangako ng Diyos yun sa Genesis eh. Hindi naman nanatili ang aming espiritu sa tao, kundi ang buhay ng tao magiging 120 years old na lang. So si Moses ay naging sample. Si Moses hindi nga bumatay, hindi nanghina, namatay. O bakit? Hindi naman nanghina, hindi ba't namatay? Kailangan na siyang patayin ng Diyos. Bakit? 120 years old na siya. Hindi nga pwedeng lumampas dun eh. Nasa Genesis 6 yata yan, 6:3. Tingnan natin. Tama, Genesis 6:3, ito sabi. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayon may magiging 120 araw ang kanyang mga araw. Kaya kita nyo, nung magkasala si Eva at si Adan, nasa laman eh. Bakit inalis ng Diyos yung puno ng buhay? Kasi nabuksan na si Eva at si Adan eh. Naging marunong na. Alam na nila yung tama at mali. Siyempre, pag gumana yung analysis, ang gagawin nila, kumain tayo ng puno ng buhay para di na tayo mamatay. Dahil sabi ng Diyos yun eh. Pag kumain ng puno na, inalis na ng Diyos. Yung paraiso sa Garden of Eden, dinala doon sa New Jerusalem. Doon tayo kakain pag nandun na tayo. Tayo yung kakain doon ng iba't ibang bunga. Dito naman sa Deuteronomy 34, na hindi nanghina si Moses, basahin natin. Ito, 7. Deuteronomy 34:7. At si Moses may 120 taon. Di ba sabi ng Diyos, 120 years na lang ang tao? Nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo. Biruin mo yun. 120 years hindi lumabo mata. Ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Pero 120 years hindi humina. Tapos namatay. E di sino pumatay doon? Word of God. Ito kasunod nun. At iniyakan ng anak ni Israel si Moses sa kapanatagan na 30 araw. Sa gayon natapos ang araw ng pagluluksa. Sa gayon si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa salupain na mo ayon sa salita ng Panginoon. Ano ba sinabi ng Panginoon? 120 years old lang. Kaya siya namatay. Ayon sa salita ng Panginoon. Kasi kailangan mapulpit. Pag meron lumampas ng 120 years old ngayon, kalokohan yun. Kayo maniniwala sa a Book of Guinness, a Book of Records. Hindi totoo yun. Ito yung totoo. Kasi minsan sinasabi, lalo sa Japan, sa Sardinia, sa Puerto Rico, alam niyo ba ang mga tao dyan maabot na 100 years old? Ang titindi ng mga buhay. Marami silang doon na buhay. Sa Japan, ang dami umaabot na 100 years old. Sa Sardinia, sa Puerto Rico. Kasi yung klima nila, yung environment at yung kinakain nila, yun ang mga factors kaya mahaba buhay nila. Pero pag nakarinig kayo dyan sa lugar na yan na lumampas na 120 years old, kalokohan na. Kalokohan na yun. Kaya kung tayo binubuhay pang ng Panginoon ngayon, kinakailangan manatili tayong buhay sa Kanya. Are you living for God?
Nabubuhay ka ba para sa Diyos? Hindi na para sa sarili mo. Ang motibo ba ng buhay mo, ang buhay na nalalabis sa'yo, para sa Diyos na ba? O para sa iyo pa rin? Mula nung ipanganak ka hanggang sa nagkaisip ka, hanggang sa naging Kristiyano ka, yung first 40 years natin, naranasan natin lahat ng bisyo. Ewan ko sa inyo, ako, naranasan ko lahat. Maliit pa akong bata, sawa-sawa na ako sa lahat ng bisyo. Hanggang sa naging, binatilyo, hanggang sa binata, hanggang sa nagkaasawa. Napulpil ko yung lahat ng gusto kong mga kasamaan. Ang hindi ko lang nagawa, yung pumatay. Hindi ko kayang pumatay. Pero lahat ng vices, you name it, meron ako noon. Sugal, babae, away, durog, drugs, lahat, everything. Meron ako noon, nagampanan ko yun. Pero yung next 40 years yun tinawag na ako, inihanda ako. Kaya pinag-aral tayo ng Diyos. Dati nagagamit pa yung School of Praise Maganda pa yun, nagagamit pa si Brother Ross noon. Nung hindi na nagagamit si Brother Ross, inalis na yung School of Praise, makakasira na sa pananampalataya. Inalis na rin yung nagturo. So natuto tayo, yung talagang School of Praise sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon yung inaral sa atin ng Diyos, natutunan natin. Pagmawakan mo mabuti, baka mawala. Sabi ng Revelation 3:10. Pagkasusubukan ko ang buong sanlibutan. Dahil sa iyong pagtitiis, sa aking salita, iingatan naman kita sa araw na susubukan ko ang buong sanlibutan. At yan na yung ginagawa, Revelation 3:10. Ito na ang ginagawa ng Diyos ngayon. At mapapansin nyo, ang dami naglalabas sa internet kung ano-ano. Lalo yung isang malaking kalokohan sa Antarctica. Yun daw mga glacier daw doon, boundary lang yun ng another continent, another earth. Papaniwala kayo, isang nga lang ang earth, another earth. Kung ano pinagsasabi nito sa internet At tapos ang dami naglalabas, mayroong iba-ibang mga Bible, ito na ito, ganito na ako Kayo magpapaniwala yun sa internet. Apocalypse 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok. O ito na yun. Sinusubukan na ng Diyos ang buong sanlibutan. Hindi lang Kristiyano, lahat ng tao sinusubukan na. Para makilala na kung sino yun sa Diyos. Kasi nga matatapos na yung kompletong bilang ng hintil Ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Ito na nga, ang ginamit pa nga, COVID-19 Ngayon, mayroong bagong virus. Ito daw bagong virus na to, lalagnan din ka na 7 to 8 days. Tapos pag natulog ka, hindi ka na magigising, comatose na. Kayo magpapaniwala din, hindi tatalab sa atin yan. Just believe in God. Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang pumapatay Siya ang bumubuhay. So kaya niya tayong buhay kahit ano pang virus yan dumating. Kahit anong pestilence Diyos dyan, sumunod ka lang ng sumunod sa Diyos, mabuhay ka sa Diyos. Walang magagalaw ng sitanas kahit ano sa iyo. Upang subukin ang mananahan sa ibabaw ng lupa, ako'y dumarating na madali. Panghawakan mo matibay ang nasa iyo. Upang huwag kunin ng sino man ang iyong puto. Ano ba yung nasa iyo? Si Kristo ang nasa iyo. Ano ba si Kristo? Salita ng Diyos, aral ni Kristo. Pag-ingatan mo mabuhay yung aral ni Kristo. Kasi yung aral ni Kristo ay tinatanim sa puso mo para iligtas ang kaluluwa mo. At nananatili ka sa aral ni Kristo, sumusunod ka, ligtas ka. Maliban na lang kung nanampalataya ka na walang kabuluhan. Katulad ni Satanas. Si Lucifer, nanampalataya na walang kabuluhan, idinamay pa yung 1/3 angels. Biruin mo, nilikha siyang perfect. Kaso binigyan siya ng free will. Pinili niyang magrebelde sa Diyos. Kaya iniquity was found in him. Hindi katulad natin, talagang tayo nahawa tayo sa kasalanan ng sanlibutan. Dahil sa kasalanan ni Adan, nahawa tayo sa kasalanan ng sanlibutan. Yun naman, pinatawad ng Diyos si Eva at si Adan. Bakit? Nagoyo lang yun Hindi intentional yung kasalanan ni Eva at ni Adan. Nadaya sila ng demonyo. Hindi katulad ni Lucifer at saka yung 1/3 angels, intentional. Deliberate pa. Kaya out of the gate, hindi na pinatawad. Bakit? Ang pagkakalika sa kanila, para sa Diyos lang sila talaga. Ang free will ibinigay nila para maluwalhati ang Diyos na payag sila. Ganon din ang pagkalika sa atin. Binigyan tayo ng free will.
mas taas ng konti ang anghel sa atin. Kasi ang anghel, di ba, alam niya lahat ng mangyayari dito sa earth. Tayo hindi pa nga alam eh. Kaya kita niyo yung mga knowledge ng Anunnakis. Yung sa Mesopotamia, yung cradle of civilization. Aral ng mga fallen angels lahat yun. Kung ano-anong Diyos ang itinuro ng fallen angels. Nandun, kumpleto sila. Meron silang lahat. Pero sa Diyos, ang Diyos ang karunungan. Si Kristo ang karunungan natin. Nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. At sabi sa Philippians 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa ganang akin ang mabuhay ay kay Kristo. Sa ganang iyo, kaya ka ba nabubuhay para kay Kristo? Ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon sa laman, pananampalataya kay Kristo, na siyang namatay para sa iyo, yun na ba yung faith mo ngayon? Yun na ba buhay mo? O yung dati pa rin buhay? Lumang buhay ka pa rin. Hindi ka papasok sa langit. Ang papasok sa langit, anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, hindi nakakasala. Yun yung bagong buhay. Ang nakakasala sa atin yung dating buhay, kung pagad kang kumilos. Nakakasala tayo kasi payag kang pumilis yung lumang pagkatao mo. Pero kung pigilan mo yung luma, ang laman, hindi ka makakasala. Kasi itatanim sa puso mo yung salita na yun, hindi ka makakasala. Sabi sa Psalm 119:11, hindi ka makakasala. Kasi anak ka na ng Diyos. Ang nakakasala, yung anak ng demonyo, yung lumang pagkatao. For we are in nature the children of wrath. Sa katutubo, anak tayo ng demonyo. Dahil nahawa tayo sa kasalanan ni Adan, kung tayo tao, hindi naman tayo anghel, pinatawad tayo. Kinakalingan ng Diyos yung mga lahi ni Abraham, hindi mga anghel. Kasi alam na nila purpose nila eh. Tsaka spiritual being talaga sila. Kaya hindi makapagsisisi. Kasi alam na nila, intentional yung ginawa nila. Kaya sa Hebrews 10:26, pag sinasadya mo kasalanan, wala nang hain para sa iyo eh. At kung ikaw ay naging Kristiyano at muling nahaguluhan, nakabalik sa dating pagkatao, buti pa hindi ka na naging Kristiyano. Yun ang nangyari kay Lucifer. Alam na nila lahat eh. Kasama na sila ng Diyos, nasa langit na sila eh. Bakit pinili pa nilang mawala? Gagawa tuloy ng impyerno. Sa wala sanang impyerno eh. Nagkaroon ng impyerno dahil kay Lucifer, naging si Satanas. At yung mga wandered angels na naging fallen angels na nanloloko sa buong sanlibutan. Sila yung kunwari mga Diyos ng Griego, Diyos ng mga Romano, Diyos ng mga Norse God, Diyos ng Japanese, Diyos ng Chinese, ng mga Hindu, fallen angels lahat yan na kukunwaring mga Diyos. Kakita nyo ang daming Diyos nila. Tayo isa lang ang Diyos natin, ang Diyos Ama, at ang Panginoong Yesus at ang Espiritu Santo. Yun yung Godhead. Yun ang kabuuan ng isang Diyos. Hindi pwedeng gumawa ang Ama nang wala si Kristo at Holy Spirit. Gumagawa lagi silang tatlo. From the time of creation, pag binasa niyo yung Genesis, in the beginning, let there be light. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa ilalim ng kadiliman at sumaang sa ibabaw ng tubig. At habang nagsasalita ang Ama, si Kristo ang nandoon. Kaya sabi niya, ako yung kamanggagawa ng Diyos eh. Kasi mula pa lang eh. Nananahan siya doon sa kanyang tinatahan ng lupa. At ang mga anghel ng Diyos nagsisigawan sa tuwa habang kinikreate ang langit at lupa. So ito na ba ang decision making mo? Gusto mo na ba sa number 9? Ang buhay mo na talaga si Kristo. Sa lahat ng mga araw mo, itong lahat ng nalalabi, may time pa eh. Kasi kinalimutan ng Diyos yung nakaraan. Kahit napakapalpak mo, ang dami mong kasalanan, ang dami mong pagkukulang, hindi iniintindi ng Diyos yung magsisi ka lang, managpalataya ka lang at magpatuloy ka, okay na sa akin yun. Nililimot ng Diyos, binubura ang lahat ng kasalanan natin. Dahil tayo nagsisisi na talaga. At sa pagsisisi mo na, huwag mo nang babalikan yung dating pagkatao. Baka lumala pa ang mangyari sa iyo. Ako alam nyo, na-stroke ako eh. Kung hindi ako nagpapatuloy sa kabanalan, baka na-stroke uli ako. Kasi alam niyo ba isip ng mga tao, pag na-stroke ka, ma-stroke ka ulit. Yun ang mindset ng mga tao. Kaya hinihintay nila, ma-stroke uli ako eh. Kasi lahat ng na-stroke na, na-stroke ulit. Ang susunod na stroke ko, ang Panginoong Yesus na.
bibit-bitin na ako doon sa langit. Yun ang i-stricken ako ng Diyos. Hindi na i-stricken na sakit. Pinahintulutan ng Diyos na ma-stroke ako sa maraming mga kadahilanan. At yun ay sa ikabubuti natin. Nakabuti sa akin yun, nabanal ako dun eh. Kung hindi ako na-stroke, hindi ko pinili number 9 na magpakalinis, magpakabanal-banal, sumunod sa kalooban ng Diyos. Na ang mabuhay si Kristo. Kaya lang ako nabubuhay para sa Diyos eh. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Para sa akin nga, kapag inabangan yung mamatay, magpapahinga na eh. Pero hindi eh. Ayokong iwanan ng mga anak ko at ang iglesia. Sino mamumuno sa iglesia? Sino mamumuno sa pamilya? So hindi gagawin ng Diyos yun. Mananatili tayong buhay. At yan ang prayers natin at pag-asa na mananatili tayong buhay lahat at buhay tayong kukunin ng Diyos. Huwag kayong titigil sa prayer na yun. Kasi the prayer of a righteous person availeth much. Kung ako matuwid kayong lahat, didinggin ng Diyos yun. Package deal na. Lahat ng members ng bishopric na palati, buhay kukunin, hindi mamamatay. Pero in one condition, walk with God. Mabuhay tayo sa Diyos. Romans 14:8. Tapos na yung mga worldly, life. Tapos na yung pamumuhay natin sa sarili, sa sanlibutan. Ito sabi, Romans 14:8. Sapagkat kung nabubuhay kayo sa Panginoon, tayo nabubuhay naman. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Kasi hindi pa rin natin alam eh. Mamamatay ba tayo? Hindi mo alam yun eh. Ni ang bukas yan, hindi mo alam. Mamaya nga lang, hindi mo alam eh. Paano kung mamatay ka, patayin ka ng Diyos? Handa ka na bang umarap? Ikaw ba'y talagang committed? Nabuhay ka ba sa kabanalan? Yung bang proseso ng kaligtasan, nakasunod ka, nasa number 9 ka na ba? Number 1 na lang hinihintay mo para maging 10. Tingnan mo sarili mo, sagasakit mo. Sabi sa Galatians 6:2. Galatians 6:4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Siya sa atin mo ang sarili mong gawa. Ano ba ginagawa mo? Naglalabo ka ba? Masuwain ka ba? O napakamasunurin mo talaga? Committed ka na ba talaga? Yung lahat ng nalalabing buhay mo, committed ba ba? Nagpapakabanal-banal ka na ba? Tunay na Kristiyano ka na ba? At kung magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapwa. So wag mo suriin ang iba. Kasi pag sinuri mo ang iba, ang dami mo makikita ang pagkakamaling pagkukulang. Mawawala ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig, nagtatakip ng lahat ng pagkukulang. Tinitignan mo siya, yung pagkukulang, mawawala yung pag-ibig. Ba't hindi mo takpan ng pag-ibig lahat ng pagkukulang? Huwag mo na questionin. Pag dinaya ka, nisang padaya. Kung niloko ka, di nisang paloko. Nasa Diyos, sabi ng Diyos yun eh. Bakit hindi panisan-misay padaya kayo? Sabi sa 1 Corinthians. Ibig sabihin, may mga Kristiyanong kapatid tayo, lolokohin ka pa rin. Dadayain ka, yan mo. Siya naman nangahatol, hindi naman ikaw eh. Pero pag gumanti ka, yung ginawa mo, ihahatol sa iyo. Hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos na, Panginoon, ginawa lang ko ng masama niya, kaya nagantihan ko. Hindi pwede. Yung ginawa mo, hatulan ka. Hindi pwedeng sabihin ni Eva, Panginoon, nadaya po ako ng ahas eh. Nagpadaya kayo, hindi niya dapat nagpadaya. Sabihin ni Adan, nadaya ako ng babae. Hindi pwedeng ikatwiran, walang tatanggaping katwiran ng Diyos. Kaya magsisi ka. Mapalad tayo, tao tayo. Kung tayo naging anghel, wala ka ng pag-asa. Sa impyerno ka na automatic, anghel ka eh. Heavenly being ka eh. Lalo si Lucifer, alam niyo ba, napakataas ng ibinigay na katungkulan kay Lucifer. Cherubims. Alam mo niyo ba yung cherubims, nababalot yun ng lahat ng gems, ng kayamanan.
at inilagay siya sa Garden of Eden. O hanggang sa nung magkasala nga siya, idinamay niya ng tao. Nakita niya, hindi niya magantihan ng Diyos eh. Para makaganti siya doon sa mga anak na nilikha niya. O nakita niya si Adan. Niloloko niya si Adan para hindi niya nakuha si Adan. Hindi nagkasala si Adan eh. Lalaki, matatag eh. Nakakita siya ng fragile o fragile. Ano ba pronunciation? Fragile na tao. Si Eva, babae, marupok. Matalino si Satanas eh. Nakita, ito pala paraan. Marupok ang babae. O di nadaya agad. Alam din naman ni Satanas, marupok ang lalaki pagdating sa babae. O di nadaya naman ang babae, si Adan. Ano kinatuwiran ng dalawa? Kasi po, yung ahas po, dinaya ako eh. Kasi po, yung babae, dinaya ako eh. Hindi tatanggapin ng Diyos yun, magsisi sa pagkakamaling nagawa para patawarin. Hindi para isa lang ang katwiran ng Diyos, salita ng Diyos. At hahatulan tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya ikaw ba, ready na ka na ba talaga? Sa mamatay man o sa mabuhay, kay Kristo ka ba? All the days of your life. Colossians 3:3. Sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. O totoo ba yun? Are you dead with yourself? Namatay ka na ba? O hindi ka pa naililibing? Lahat ng namamatay dapat ilibing. Babaho yun. Kahit taksakan mo ng katakot-takot na formalin o preservative o katakot-takot na Himalayan salt, mangangamoy pa rin yun. O ikaw ba'y nagpalibig ka na ba? Ano ba yung pagpapalibing? Pagbabautismo sa tubig. Ano yung bautismo sa tubig? Paglilinis ng lahat ng kasalanan at ililibing ka dahil patayin na ang dati mong pagkatao. Pag umahon ka, like resurrection, bagong nilalang ka. Mabubuhay ka na sa katuwiran. O anak ka na ng Diyos. Kaya nung ibautismo ka sa tubig, naging born again ka na talaga. Tumayo ka, nabubuhay ka na ngayon sa salita ng Diyos. Lumalakad ka ng kasama ng Diyos. Katulad ni Enoch. Lumakad kasama na, kaya siya na-rapture. Pero ngayon, sinisira si Enoch. Kasi meron naglabas ng may mga Book of Enoch na hindi naman inspired by God yun. Apocrypha yun, ibig sabihin, hidden books, unknown authors. Hindi alam kung sino nagsulat nun. Paano isusulat ni Enoch nun? Wala pang form of writing nun. O yung mga ni Magdalena, Gospel of Magdalene, Gospel of Thomas. Yan ang naglalabasan ngayon sa internet. Puro padala ni Satanas yan dahil sa mga gawa-gawa ng mga fallen angels. Kasi wala nang magagawa fallen angels, hindi mangungas na lang sa tao eh. Mandaya na sila yung magtutunay na Diyos, galing sila sa langit. Ngayon, pinalalabas nila yung mga fallen angels, yun ang alien. Na may alien. Possible. Kasi kayang gawin ng mga fallen angels kahit anong itsura eh. Kita mo yung ginagawa ng mga demonyo dito sa Pilipinas, kapre. May kapre ba talaga? Wala nun. Yun lang ang kinuhang form ng mga masamang espiritu, mga demonyo. Duwende. Para mapalabas nilang mabuti yung duwende, merong maputi at saka maitim na duwende. Yung maputing duwende, mabubuti yun. Yung maitim na duwende, masama. Parang yan white lies. Yung pwede ka magsinungaling basta white lies. Hindi black lies. Ang daming pinangangatwiran ng mga tao. At ngayon, ang daming nasusulputan, mga false prophet, false teachers. Nandun lahat sa social media, sa internet. Yan ang pugad ng scam eh. Wala nang pagkakitaan ng mga tao, kaya ang nakita nilang paraan ng pagkita, scam sa internet. Sa online business. Kaya ingat kayo dyan. Don't click. Think while you click. Hindi basta-basta click ng click. Matuto kayo sa internet. Huwag mong basta tatanggapin lahat na naya. Suriin mong mabuti. Kung yan ay sa Diyos, sabi sa 1 John 4. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng bula ang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong sa laman ay sa Diyos.
At ang bawat espiritu hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Antikristo. Yan na, noon pa man may Antikristo na. Hindi naniniwala sa life resurrection ni Kristo. Yung mga Pariseyo, Saduceo, Antikristo na yan noon pa. Hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli ni Kristo. Kaya ang ginawa nila, alam nyo, sa Matthew, yung huling chapter, binantayan nyo ng mga Roman soldiers. Pagkatapos nung muling mabuhay si Kristo, wala na yung bangkay niya doon, glorified na. Ang ginawa ng mga Roman authority, binayaran ng pera, yung lahat na nagbabantay. At sinabi, palabasin yung ninakaw ng mga apostol ang bangkay ni Kristo. Kaya hanggang sa panahon noon, yun ang talagang chismis. Basahin natin yun, Matthew 28. Pero sino nakakita kay Kristo talaga? Yung mga alagad ng Diyos. Yung mga tunay na Kristiyano. Eto, basahin natin. Umpisahan natin sa 28:11. Samantala nga sila'y nagsisiparaon, narito ang ilang sa mga bantay ay nagsiparaon sa bayan. At ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng bagay na nangyari. At nang sila'y makipagtipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, nagbigay sila ng marami salapi sa mga kawal. Pag sinabing marami salapi, kung ngayon yan, milyunan yan. Easy yung mga 5 million sa bawat kawal na yan. Usually, mga 20 to 30 million ng patba bibigay dyan. Na nagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami natutulog. At kung ito'y dumating sa taingan ng gobernador, ay siya aming hikayatin at kayo aming ilagay na panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito'y kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Nakita niyo yung mga Hudyo, Judaismo pa rin. Kasi sabi nila, tama yung pinapahako nila sa krus dahil hindi naman nabuhay na maguli eh. Kasi ang nakakita lang, mga anak ng Diyos, yung mga apostol, sila hindi eh. Kumbinsido sila. Hinihintay pa nila yung talagang Kristo at ang tatanggapin nila yung Antikristo. Malapit nang lumabas ang Antikristo, konti panahon na lang eh. O nakita nyo yung pamamaraan noon, pamamaraan ngayon? Walang bago sa ilalim ng araw. Yung bribery noon, yung corruption noon, corruption pa rin ngayon. Walang nangyayari. Yung mga namumuno sa gobyerno na hindi naman mga anak ng Diyos, walang gagawin niya kundi korupsyon. Lalo ngayon, ang daming chismis ngayon tungkol sa presidente natin. Ayoko magsalita kasi baka ma-libel ako. Nakasuhan ako dito. Hindi. Discern nyo na lang kung ano ang buhay ng Pilipinas ngayon. Balik tayo sa Biblia. Huwag doon sa politika. 1 John 2:6. Lumilindol ba? Lumilindol yung pulpit. 1 John 2:6. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din naman lumakad ng gaya ng inilakad niya. E paano ba inilakad ni Kristo? Sabi ni Kristo, ang aking pagkain, sundin ko ang kalooban ng Ama nagsugo sa akin. Ano yung ibig sabihin ng ang aking pagkain? Kasi pag kumakain ka, mabubuhay ka. So ang buhay niya, pagsunod na lang sa Ama. At ang hindi kakain ng aking katawan at iinom ng akin, wala siyang bahagi sa akin. So kainin natin ang salita ng Diyos, inumin natin ang dugo. Kaya nga pag nagbe-breaking of the bread tayo, di ba sinasabi natin, ito ang tinapay na si Kristo, ang katawan ni Kristo, kakainin natin ng buhay na walang hanggan. So para mabuhay ka ng walang hanggan, kainin mo si Kristo. At ang dugo ng bagong tipan ang maglilinis ng lahat ng kasalanan. Ginagawa natin lagi yun. Pero ang talagang ibig sabihin, yung salita ng Diyos na itinuro ng Ama. Lahat ng sinalita ng Ama, si Kristo. At walang ginawa si Kristo na hindi sinalita ng Ama. John 12:48. So walang sinalita si Kristo, hindi nang galing sa Kanya yun. Galing sa Ama lahat yun. At yung kung ano yung pinasasabi ng Ama, yun ang sasabihin niya. Kung ano yung pinagagawa ng Ama, yun ang gagawin niya. Tayo naman. Kung ano yung pinagagawa ni Kristo, yun ang gagawin natin. So sunod tayo sa panganay nating kapatid.
Kasi sa langit, pagpunta doon, isa lang ang makikita mo doon matanda, ang Ama. At si Kristo makikita natin, katulad lang tayo ni Kristo. Sabi, pag nakita mo si Kristo, magiging katulad ka niya. So 3 years, glorified body, hindi mo na makikita konting tanda doon, 3 years lang. So halos magkakamukha tayo doon. Ibig sabihin na magkakamukha, glorified body. Pero yung mukha, hindi natin alam, wala pa tayo doon eh. Yung mukha ba ni Manuel, hindi na mukha mo pag o papalitan natin si Panchito na, o kaya si Chiquito. So, suspense pa yan mga kapatid. Ang importante, manatili tayo sa Diyos, patay man o buhay. Sa Diyos tayo mga kapatid. Amen.